installment na po ng ating brand new series for the month of December entitled Born for You. Sabihin nga po natin, Born for You. Yan, so why the birth of Christ matters to everyone. Bakit ba napakalaking epekto ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? So all over the world, ito ay kinikilala kahit ng mga taong hindi Kristiyano. Minsan hindi naman Christian yung religion, pero nagkakaroon sila ng event every year ng December, ng tinatawag nila Thanksgiving. Hindi man talaga Christmas, pero nagkakaroon talaga ng peace kapag December. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, 'di ba, meron pong isang gera na pansamantala inihinto nila yung gera na yon para lang i-celebrate tong Christmas na ito. So ano ba ang meron sa kapanganakan ng Panginoon? So yun po yung pinag-uusapan natin for the whole month of December. So napakaganda po na inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoon. Ngayon po, pag-uusapan natin, speaking of kapanganakan, alam nyo ba na there are many benefits to giving birth? Amen. Napakarami pong benepisyo ng mga pinapanganak. So, including health benefits for the mother and father. Meron nga po yung tinatawag yung skin-to-skin contact with the baby. Yung kapag idinikit mo yung balat ng sanggol doon sa bagong silang na nanay, tama ba yung term ko? Bagong nakasilang, o basta yun na yun, alam nyo na ibig ko sabihin, yung nanay na bagong panganak, ayan pala, isinilang tuloy, no? Bagong panganak na nanay, merong benefit yung madikit yung kanyang anak yung tinatawag nga na skin to skin contact. Merong health benefit din po yun sa mga nanay, sa pregnancy, and yung, alam nyo ba na yung nakakawala siya yung kumbaga nalelesen yung tendency na ma-stroke yung tao dahil siya ay nanganak. Nabuboost yung mood. Although minsan tinatamaan yung mga babae ng postpartum nga, pero malaki pa rin yung naibibigay na nasiset yung mood. Kumbaga, 'di ba, pansin niyo kapag ka nanganganak or may bagong silang na sanggol, nagbibigay ito ng kaligayahan sa pamilya, lalong-lalo na sa nanay. Yung kahit na anong inis natin dun sa tao, pero pambira, pagka nakikita mo yung anak mo, nakakatuwa eh. Kanina lang bago po ako umuwi, talagang sobrang parang ayoko iwan yung baby ko. Kanina sobrang cute, tapos ang nakakatuwa lang kasi yung baby ko ngayon, 4 months na siya, kahapon ng 12, tama ba? Nung isang araw pa. So, medyo medyo nakikipag-interact na siya ng usap, kahit na hindi naman niya naiintindihan yung sinasabi ko, pero ang sarap lang kausap, lalo pag ngumingiti, kita yung gilagid, nakakatuwa eh. So, ayun, nakakapagbigay, may benefit siya sa tao, sa pamilya, pero kakaiba pa din ang kapanganakan ng Panginoon. Okay, kumbaga, itong Panginoong Hesus na ito, sa lahat ng pinanganak, siya lang yung may matinding o may malaking daladalang benefits sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung yung ikaw, pinanganak ka, o yung isang tao, pinanganak, may benefit siya sa family or sa nanay, itong Jesus Christ na ito, ang benefit na daladala niya, hindi pang buong mundo. At hindi lang pang buong mundo, for the next generation pa. 2,000 years ago na pinanganak si Jesus Christ, and yet hanggang ngayon, natatamasa natin yung matinding benefit na dinala ng Panginoon nang siya po ay pinanganak sa mundong ito. So our text for today ay pag-uusapan natin sa Luke chapter 1 verse 67 through 79. Luke chapter 1 verses 67 through 79. Pero ito po ay hindi ko nababasahin dahil napakahabang usapin po niyan. Pero mamaya iisa-isahin po natin yung mga verses na yan doon sa apat na points na ilalabas ko. But ganun pa man, bigyan ko lang po kayo ng konting background patungkol sa Luke chapter 1 verse 67 through 79. So ito pong pagpapala ng Panginoon was resting abundantly on Zechariah and Elizabeth. So ito pong si Zechariah at si Elizabeth, sila po ay mag-asawa, at ito pong mag-asawa na ito ay nagkaroon ng baby boy na ang pangalan ay John. So ito po si John the Baptist, yung nagbautismo po sa ating Panginoong Jesus. So he sent them a baby boy just as he promised, and they named him John just as God had instructed. So pinangalanan po nila itong John. Actually, sa panahon po nila,
usong-uso po na kung ano yung pangalan ng tatay o ng mga ninuno, isusunod dun sa pangalan ng anak. Kaya lang, iba yung nangyari. Ang ipinangalan po nila, John. Which is yun po kasi yung gusto ng Diyos na ipangalan po dito kay John the Baptist. So, ganun pa man, the Jews look on children as a gift from God and a heritage from the Lord na according nga po sa Psalm 127 verse 3 to 5 and Psalm 128 verses 1 to 3. And rightly so, for they are. So Israel would not follow the practices of their pagan neighbors by aborting or abandoning their children. So when you consider that 1 to 2 million babies are aborted each year in the United States alone. Ito nga po, sabi nga po ni Dr. E.T. Sullivan, ayan, meron tayo dyan. Pakita mo nga. Ayan. So sinabi pong ganun, the greatest forces in the world are not the earthquakes and the thunderbolts. The greatest forces in the world are babies. So nakita natin na yung mga babies na ito, nung sila po ay pinanganak, actually sinabi nga, di ba, ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kasi alam nyo ba na ang mag-shape sa next generation, yung mga pinanganak ngayon. Di ba? Yung 20 years from now, may mga uusbong na bagong kabataan eh. Dati naman, di ka naman kilala, pero ngayon kilala ka na. Yung mga pinanganak ngayon, yan yung mag-shape ng next generation. Kumbaga, yan yung mga susunod na Albert Einstein, mga susunod na artista, mga susunod na social media influencer na magbibigay ng influence sa mga tao. Nakuha po natin yon. So si Jesus Christ na lang, tingnan nyo naman kung anong influence ang nagawa niya, hindi lang sa bansa niya, kundi sa buong mundo. Diba? Ano nangyari? Nawala. Hello, Sam. Hello, hello. Hello, Sam. Ayan, nawala. Hello, hello. Wala pa rin siya na. Hello, Sam. Ayan. Palitan na lang natin. Okay, so again, the greatest forces in the world are babies. Kaya napakahalaga na itong mga babies na ito, minomold natin ng maayos, sineshape natin ng maayos yung mga kabataan na ito kasi nga gagawa ng impact yan eh. Nakakuha natin yun. So, ako like ko sinasabi kung bakit may mga taong napariwara sa buhay, bakit may mga taong natutong magdroga, influence lang din yun eh. Nakuha natin kung bakit siya nakulong, kung bakit siya nag-drugs, kasi influence yun ng tao sa kanya eh. Yung iba naman, kaya naman, halimbawa katulad ko, kaya ako naging pastor, kasi merong nag-influence sa akin na makakilala sa Panginoon at nakapag-influence din ako sa ibang tao. Katulad din sa inyo. And someday, ikaw din, gagamitin ka din ng Lord para i-influensyahan yung iba. So, napakahalaga nitong mga babies na ito. So, traditionally, again, sabi ko nga kanina, a baby boy would be named after his father or someone else in the family. Katulad nga nun, so, dapat Zechariah yung isusunod na pangalan, pero John yung ipinangalan. So, the relatives and the neighbor were shocked when Elizabeth insisted on the name John. Tapos, nung nagulat sila, nung sumunod, actually, ang nangyari po, sige, kwento ko na nga lang, kaysa sundan ko to. Ang nangyari po nun, si Zechariah kasi po ay, napipi po siya, na-mute siya. Dahil, hindi nga siya naniwala ba yun sa promise ng Panginoon. So, ganun yung nangyari sa kanya. Kaya lang, maya-maya, nung dapat ipapangalan nga Zechariah dun sa bata, yun yung sinabi ni Elizabeth, John na lang. Ngayon, nung na-shock yung mga tao, tinatanong ngayon si Zechariah, pipi nga siya, di ba? Pinasulat na lang siya. Nung sinulat, ang sinabi niya, John ang ipangalan mo, sumunod siya sa Panginoon, maya-maya nun, bigla siya nakapagsalita. Miraculously. At nagpuri ang si Zechariah. Talagang pinakita doon, nung siya ay sumunod sa Panginoon, siya ay nagbigay ng kapurihan. At dito na nga, sa verse na ilalabas natin mamaya, dito natin makikita, naklakas mo konti, para hindi ko lapit sa bibig ko. Ayan, sound. Nangyari, nawawala. Ayan, okay? So, yun na nga, nung time na pinanganak na po itong si John,
8 days ago, dito na inilabas ni Zechariah yung mga magagandang benefit. Sinabi niya na etong si John na aking anak ay magiging forerunner ng Panginoong Hesukristo. Okay, kumbaga si John the Baptist yung naghanda ng dadaanan ng ating Panginoon. Ba't ganun na nangyayari? Okay, actually si ano nga po ito pong si John the Baptist, ano siya? Propeta po siya. Okay, so be excited sa ating topic today na pinamagatan po nating birth with benefits. Birth with benefits. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus? Yung isa na lang, Nak, yung may na lang natin na ano. Yan na lang. Wala siya. Okay. Okay, tiis lang tayo. Hello, Sam. Excited pa ba? Amen. Tanong ng mga katabi mo, excited ka pa ba? Ayan. Choppy yung ano natin eh. Yung mic, choppy. Okay, choppy, no? Chat ko na lang kaya sa inyo yung preaching natin. Choppy eh. Ano bang gagawin natin, Nak? Palitan mo ulit. Yung isa pa. Ayan. Ayun na lang. Ayan din yung kanina. Bago na yan. Bili ka kaya bago. Para ano. Ayun, okay na? Praise the Lord. So once again, nawawala ako sa momentum eh. So birth with benefits. Sa dinami-dami ng pinanganak, ano ba yung daladalang benefits ng ating Panginoon? Dahil itong benefits ng Panginoon, very life-changing siya. Napaka-life-changing niya, mga kapatid. Kumbaga, dahil sa kapanganakan ng Panginoon, hindi lang ikaw, hindi lang ako, maraming tao ang naapektuhan na at nabago ang buhay dahil sa kapanganakan ni Jesus Christ. Isipin mo, namatay na si Jesus, yung physical body niya, hanggang ngayon natatamasa pa natin yung benefit na kanyang dinala. So today, pag-usapan natin, according dun kay Zechariah, sa tatay ni John the Baptist, kung ano ba or sino ba ang ipapanganak na Jesus na ito. So, 4 na benefits na daladala ng Panginoon na according kay Zechariah na kanyang pinrapisay. So, number 1, sino po dito excited magsabi ng malakas na amen? Amen. So, number 1, sinabi po ng verse 68, praise to be the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. So makikita po natin dito yung word na has redeemed His people. So number 1, isa sa mga dalang benefits ni Jesus Christ, Jesus brings liberty. Say with me, liberty. Hindi po yan yung parang spam na kinakain ninyo. Okay? Ito pong liberty, yung ibig sabihin po niyan, the opening of a prison door. The opening of a prison door. So meaning to say, mga kapatid, tayo po ay nakasanla or tayo po ay nakakulong. Kaya nga po, redeem. Ito yung hindi nakita ng maraming tao. Na katulad ng sinabi ko last week, meron po akong isang hinalimbawa na kwento na sinabi ng isang babae sa akin na, Pastor, kaya ayaw pong maging Christian ng asawa ko kasi gusto niya daw pong maging malaya. So nakita natin yung example ko last week na maraming tao, akala nila malaya sila, pero alipin pala sila. Alipin ng kasalanan, alipin ng kalungkutan, alipin ng nakaraan, alipin ng utang, alipin ng negative thoughts. Nakuha po natin kanina bago po ako pumunta dito, nag-uusap kami ng wife ko. Meron kaming napag-usapang isang tao na nakakalungkot kasi nakikita namin sa tao na yun na alipin siya ng negative thoughts. Marami siyang mga napaka-bitter sa buhay. Nang-block, walang ginagawa sa kanya, nag-unfollow. Kumbaga, sabi ko nga, ito yung minsan nangyayari sa isang tao kapag wala siyang spiritual na mentor or walang nagko-coach sa kanya. Nagkakaroon siya ng mga negative thoughts or alam mo yun, yung mga wala namang umuusga sa'yo eh. Pero ikaw lang yung nag-iisip niyan. Nakuha natin. So minsan nagiging alipin tayo niyan. Naranasan mo na yun, yung minsan pambira, parang pagka nasa isang lugar ka, sa school or sa trabaho, feeling mo pinag-uusapan ka palagi, hindi ka naman pinag-uusapan.
Nakuha po natin. So minsan nagiging negative tayo dyan. Ano pa? Nagiging alipin tayo ng utang, na kahit anong sipag natin, anong sikap natin, still, hindi tayo makalaya-laya. Amen? So dito makikita po natin yung word na redeem. So the word redeem means to set free by paying a price. Again, ang ibig sabihin po na salitang redeem, to set free by paying a price. Pinapalaya ka doon sa pagbabayad mo ng halaga. So ganito po yan mga kapatid. Yung Romans 6:23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay nagkasala, amen po ba? Kung lahat tayo ay nagkasala, kinakailangan natin itong pagbayaran. But the problem, wala pong kahit isang tao na kayang magbayad ng kanyang kasalanan sa Diyos. Parang ano yan, parang paulit-ulit yan na paulit-ulit na pagbabayad. Kaya nga ang daming tao, isipin mo, ang dami nilang naiisip na mga kapamaraanan. Magpapako rin sa krus. Sabi ko, pati ba ikaw magpapapako pa sa krus? May mga bagay na pinadali na sa atin ng Panginoon, huwag mo na pahirapan sarili mo. Amen? Si Lord na ngayon na pa ako, magpapapako ka ba din eh? Ano kasi Lord? Amen? Mga penitensya, pambira. Yung penitensya, dami pong mga memes dyan sa Facebook. Andiyan yung may nakatapak ng poop, may nag-away, hindi naging maganda yung effect eh. Kung ano-anong mga paraan para mapatawad yung kasalanan and yet still nagkakasala pa din. Kasi nga, hindi nga tayo maliligtas by our works. Hindi nga tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa natin. Therefore, si Jesus Christ na yung pinanganak, may dala-dala siyang kalayaan. May dala-dala siyang liberty na sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi mo na yan kailangan gawin. Ang kinakailangan mo, manampalataya sa akin na kaya kitang palayain dyan sa kasalanan mo. Amen po ba? Amen. Now, ito pong redeem na ito, it can refer to the releasing of a prisoner or the liberating of a slave. Parang yung mga taong nakakulong, yung habang nakakulong sila, kaya sila nakakulong simply because pinagbabayaran nila yung kanilang kasalanan sa loob ng kulungan. Amen? Kaya lang, ang nangyari po dito mga kapatid, instead na, halimbawa, habang ikaw ay nakakulong, pinagbabayaran mo yun, kaya lang, syempre, yung kasalanan natin sa Panginoon, walang ano yun eh, walang talagang napakatindi nun eh, para tayong, alam nyo ba, ang isang taong wala kay Kristo hanggang impyerno, pagbabayaran niya yung kasalanan niya. Dito pa lang sa lupa, may sentensya na siya. Kahit ikaw pa pinakamabait, walang nakaligtas sa kasalanan, lahat tayo nagkasala. At kahit na ikaw pa yung pinakamabait, walang makakatubos ng kasalanan na yon. Diretso impyerno pa rin tayo lahat. So dito pinapakita sa atin ng Panginoon na the moment na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, palalayain ka na rin ng Panginoon dun sa pagkakaalipin mo na yon sa kasalanan. At buburahin ng Panginoon yung registration mo sa impyerno. Hello? Amen. So certainly, we are unable to set ourselves free. Only Christ could pay the price necessary for our redemption according to Ephesians chapter 1 verse 7, tsaka 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. So nagbubukas si Jesus ng pintuan ng kulungan, kasalanan at kamatayan. Ito po yung tinatawag na spiritual and eternal. According po sa Luke chapter 4 verse 18, makikita natin, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim. Okay pa ba? Kaya pa? Hello, palitan natin kaya. Meron pa ba tayong ano dyan, Mike? Yun, pwede yan. Sound. Alright. Once again, Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind. Hello?
Dito makikita natin mga kapatid, isa pala sa mga dapat pinoproclaim natin na good news is yung liberty or benefit na liberty na dala-dala ng Panginoon. Yung kalayaan. So every time na tayo po ay magpe-preach ng gospel, mag-share ng word of God, isa dapat sa mga hindi matatanggal sa atin, yung ipaunawa natin sa isang tao na kapatid, pinapalaya ka ng Panginoon sa kasalanan. Pinapalaya ka ng Panginoon sa kulungan ng impyerno. At marami pang uri ng kulungan na sinabi ko kanina, kulungan ng kalungkutan, kulungan ng kasalanan, kulungan ng nakaraan. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So indeed, Jesus came to set the captives free. Amen po ba? So number one, I want you to know na isa sa mga benefit na dala-dala ng Panginoon is Jesus brings liberty. Liberty. Meaning to say, liberty, the opening of a prison door. Pangalawa po, sinabi po ng verse 69 to 75. Nababasa ba? Medyo maliit lang, no? Sabi ng verse 69 to 75, He has raised up a horn of salvation. O yung horn dito, sungay, baka isipin nyo, ano to, demonyo. Ayan. Ibig sabihin po kasi ng horn, representation po yan ng strength. Okay? So, marami po kasi ngayon mga lumalabas ng mga picture, pag demonyo, may sungay. Pero to be honest, ang horn po ay a representation ng strength. Anyway, tuloy po tayo. Verse 6 to 9. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Verse 70, as he said, through his holy prophets of long ago. Verse 71, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. May binanggit po dyan na enemy. So, i-highlight nyo po yung verse 71 na yan. Napakahalaga po yung verse 71 na yan sa point number 2 natin. To show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. Verse 73, the oath he swore to our father Abraham to rescue us from the hand of our enemies. Inulit na naman yung salitang enemies. And to enable us to serve him without fear. Verse 75, in holiness and righteousness before him all our days. So I want you to know, isa sa mga benefits na dala-dala ng Panginoon, pangalawa is victory. Jesus brings victory. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagdadala sa atin ng tagumpay. Say with me, victory. Victory. So ano naman ang ibig sabihin ng victory? Ang ibig sabihin ng victory, the winning of a battle. The winning of a battle. By the way, speaking of battle, na paulit-ulit kong sinasabi, walang victory kung walang battle. Kaya kapag may mga battle ka na nararanasan sa buhay, opportunity yan para magkaroon ka ng victory. Yung mga taong ayaw ng battle, mga takot sa battle, mga ayaw ng pagsubok, laging sumusuko, laging nagkukwit, sila yung hindi na nagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Kasi ang hilig nila palaging mag-skip, ang hilig nila palaging umayaw. Sa totoo lang, lahat naman ng tao may battle. As a matter of fact, mga kapatid, the biggest your dream, the biggest your battle. Mas malaking pangarap, mas malaking battle. But ganun pa man, si Jesus Christ, ang kaibahan natin, may kakampi tayo. May kakampi tayo na si Jesus Christ na nagbibigay sa atin ng tagumpay. So victory, again, the winning of a battle. So in Scripture, a horn, yung sungay, a horn, symbolizes power and victory. According po yan sa 1 Kings chapter 22 verse 11 at Psalm 89 verses 17 through 24. So the picture here is that an army about to be taken captive. So yung larawan daw po nito ay isang hukbong sandatahan to be taken captive. But then help arrives and the enemy is defeated. So pinapakita nito na ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa lupa para palayain tayo or bigyan tayo ng tagumpay sa mga umaalipin sa atin. Actually, yung mga 12 disciples nga ni Jesus Christ, nung siya po ay nangangaral, tinatanong siya ng kanyang mga disipulo
kung kailan sila makakalaya. Political kasi, nung una, alam nyo ba na political ang tingin nila kay Jesus Christ? Ang akala nila nung panahon dati, si Jesus Christ yung magiging hari ng bansang Israel na magpapalaya sa Roman Empire. Pero ipinapaliwanag ni Jesus Christ na hindi lang iyan ang umaalipin sa atin. May mas matindi tayong kalaban na which is si Satanas at ang kanyang mga kampo na demonyo na nagiging dahilan kung bakit tayo natatalo or nagkakaroon ng mga kasalanan. Meron pang mas matinding battle, yung spiritual, yung heavenly realms na tinatawag. Spiritual battle ito. So yun yung pinapaliwanag ni Jesus Christ na gusto sa ating palayain. Kasi dapat, alam mo kapatid, hindi ka lang dapat tumitingin sa sa kalayaan mo sa physical or sa buhay mo dito sa lupa, dapat eternal din. So again, in the previous benefit, the captives were set free. But in this benefit, the enemy is defeated. So gusto ko malaman mo kapatid na hindi ka lang dapat nakalaya sa kulungan. Dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. Uulitin ko, hindi ka lang dapat nakakalaya sa kulungan, dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. So mga kapatid, I want you to know, pinalaya ka na ng Panginoon, sana wag ka nang bumalik. Naalala nyo? Yung kwento ng Israel nung pinalaya sila ni Moises. Yung panahon na ang Israel ay nakalabas na ng Egypt, yung iba gusto pang bumalik sa Egypt. Tama? Naalala ko nung binabasa ko yun, mga kapatid, pinalaya na sila doon ni Moises. Kaya lang, yung alam mo kapag utak slave ka, palagi mong gusto lagi yung comfort zone. Katulad na lang nila, yun nga, yung Israel noon. Nung nasa dead end na sila, di ba nung hinatingan ni Moises yung dagat, nung nasa dead end na sila, hindi pa nahati yung dagat, left and right nila, disyerto. Nasa likod nila mga humahabol na Egyptian soldiers. Yung Pharaoh, hinahabol sila. Tapos sa harapan nila, dagat. Tapos sinabi ng mga utak slave, mamamatay lang din pala kami dito, sana di mo na kami pinalaya. Magpaalipin na lang tayo ulit sa Egyptian soldiers, sa Pharaoh. Imaginein mo yon, minsan may ganun sa ating buhay. Tinatamaan tayo ng ganun. Yung minsan pinalaya ka na ng Panginoon, gusto mo pang bumalik sa nakaraan. Kasi yung victory, mga kapatid, yung promised land. Yung pupuntahan nila na bayang ipinangako, which is yung bayang Israel. Ang problema, mga kapatid, minsan, hindi naman kasi porket pinalaya ka na, nasa promised land ka na eh. May proseso pa din. Mayroon pa rin paglalakbay. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon sa kasalanan mo, but yet, wala ka pa sa langit. Hello? At ito pong pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, hanggat nasa laman ka pa, digmaan ito. Ang kagandahan, mga kapatid, hanggat nananatili ka kay Kristo, tutulungan ka niya, you're on the winning side. Nasa winning side ka. Mapupunta ka lang sa sa pagkatalo kapag nawala ka na kay Kristo. Ang kagandahan, si Lord, mga kapatid, patuloy tayong tinutulungan para mapagtagumpayan yung mga laban natin. Ang dami nating mga laban na nakikita sa buhay. Alam nyo, nung kahapon ba yun, nung isang araw, ang ganda nung nakita ko sa video ng TikTok. Nung meron ako nakitang video dun sa TikTok, nung una, malaswang babae, pero may boses na sumigaw, "Wake up!" Tapos maya-maya pinakita yung video na hindi ko lang mapakita sa inyo eh. So nag-ano siya, parang edited video siya na nagsasalit-salit siya habang pinapakita yung yung mga malalaswang video. Tapos yung lalaki naman parang nakaganon siya tapos nasa battle siya. Tapos may background music na sumisigaw, "Wake up! Wake up!" Kumbaga hindi yan yung kinakailangan mong magising sa battle. Nakuha natin. So, kinakailangan gano'n. Alam nyo, mga kapatid, hanggang ngayon, nakikipagdigmaan tayo sa battle. Battle sa laman, battle sa kasalanan, sa kasinungalingan. Ito pa, yung kasinungalingan, isa ito sa mga pinakamatindi at pinaka-common na nagiging kasalanan ng isang tao. At minsan, tinatamaan din dyan yung Kristiyano. Akala kasi natin palagi, ang mabigat na kasalanan, yung nakapatay ka, ng rape ka, or what.
Pero alam nyo, minsan hindi nyo napapansin, simpleng pagsisinungaling na gagawa natin, pero hindi tayo nabibigatan ng pakiramdam. Eh yan pa naman yung pinaka-master ni Satan. John 8:44. He is the father of all lies. Pag tinanong kita, nag-devotion ka na ba? Opo, pastor. O, pero hindi pa talaga. Napansin mo kapatid, simpleng bagay, pinapalusot pa natin, makapagsinungaling lang. Yun yung battle yun. So, alam nyo kapatid, hindi pwedeng ganun eh. Kasi kinakailangan natin mapagtagumpayan yan. Again, hindi ka lang dapat nakalaya sa kulungan. Dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. Good news, there is victory in Christ. The moment na nasa Panginoon ka, nasa winning side ka. So Jesus brings victory, the winning of a battle. Pangatlo po, sinabi po ng verse 76 to 77, and you, my child, ito kausap ni Zechariah, yung kanyang anak na si John the Baptist, and you, my child, will be called a prophet of the Most High. Tinawag daw na propeta. Propeta ng Most High, which is si Jesus. For you will go on before the Lord to prepare the way for Him. Ikaw anak, ihahanda mo ang dadaanan ng ating Panginoon. Verse 77, to give His people the knowledge of salvation. Wow! To give His people the knowledge of salvation. In fact, mga kapatid, unang-unang preaching ni John the Baptist, ang preaching niya, repent for the kingdom of heaven has come near. Repent, metanoia. At alam nyo ba, ang unang-unang binigkas din ni Jesus Christ, unang-unang preaching niya, repentance. Repent for the kingdom of heaven has come near. Kaya nga alam mo, itong si John the Baptist at saka si Jesus Christ, yung unang preaching nila, repentance, yan talaga ang message natin eh. Yan talaga ang message ng Biblia eh, repentance. Siyempre, kasama na dyan yung mga pagpapala. But you know what? Many people, kaya sila nag-attend sa church because dun sa mga pagpapala na matatanggap nila, yung mga magaganda. Kaya lang, isa sa mga dapat natin maintindihan, yung pinaka-majority dapat na maintindihan natin dito, yung repentance sa kasalanan. But by the way, tuloy natin, verse 77, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. So number 3, pangatlong benefits na dala-dala ni Jesus Christ is Jesus brings amnesty. Say with me, amnesty. Amnesty. Yan. So pag sinabi po nating amnesty, ito naman po yung ibig sabihin niyan, the canceling of a sin. The canceling of a sin. Pag-cancel ng kasalanan. Yung Hebrew word, a Greek word na ginamit dyan is aphesis. Aphesis, yan. Ibig sabihin po itong aphesis na ito, release from bondage or imprisonment. Forgiveness or pardon of sins, letting them go as if they had never been committed. Pambihira. Kakaiba itong amnesty na ito. Ibig sabihin ng amnesty na ito, kinakancel na ito yung kasalanan. So ang Panginoong Hesus, ang tatapos sa kasalanan ng isang taong mananampalataya sa Kanya. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 25, God gave Jesus as a way to forgive people's sins through their faith in Him. Again, sabi po ng verse, Romans chapter 3 verse 25, God gave Jesus as a way to forgive people's sins through their faith in Him. So ang matindi lang kay Jesus Christ, buburahin niya lahat ng kasalanan mo na parang walang nangyari. Alam nyo, ang isang kriminal na nakulong at nakalaya, ang tawag doon, ex-convict. Kaya kapag yun nagpa-NBI, may record pa din. Although napagbayaran niya na yung kanyang kasalanan, pero recorded siya na nakulong siya. Di ba? Pero kapag yung tao naman na walang kasalanan, kapag nagkumuha ka ng NBI or police clearance mo, di ba? Nakalagay doon, no? Regulatory ba yon? Tawag doon, di ba? So makikita natin, may marka sa mundo. Kahit na napagbayaran mo na. Pero kakaiba yung kay Lord.
Kakaibang forgiveness yung kay Lord. Kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, makakatanggap tayo ng pagpapatawad just as if na hindi po tayo nagkasala. Ibig sabihin, mga kapatid, gagawin kang brand new ng Panginoon. Hindi niya titignan yung luma mong nakaraan o yung mga kasalanan mo. Titignan ka na lang. Tayo lang, kapatid, minsan hindi natin matanggal yun eh. Although nagpatawad na tayo sa isang tao, pero imposible. Ano yun, nagkaroon ka ng amnesia? Talagang maaalala at maaalala mo pa rin yung nagawang kasalanan sa'yo ng tao, although nakapagpatawad ka na. Pero si Lord, ang dala-dala niya, yung amnesty na tinatawag, meaning to say, hindi niya maaalala or hindi niya natitignan yung kasalanan mo. Titignan ka niya bilang bago ulit. Hello? Nasusundan pa ba? Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12, and I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So I will never again remember their sins. Biblical ito, mga kapatid. Actually, ang tawag po natin dito sa theology, justification. Ibig sabihin po ng justification, just as if I have not sinned. Parang hindi ka nagkasala. So the question arises, alam niyo ba na ang dami pong nagtatanong or nagtatalo-talo patungkol dito sa justification na ito. Sabi ng ibang tanong, is justification just? Yan. Is justification just? Talaga bang okay, dapat ba yun? Or kumbaga, fair ba yun? Grabe naman, parang hindi na mahalala yung kasalanan. Okay ba yun? Parang di yata okay, sabi ng iba. Sa isip-isip ko sa mga nagsasabi nun, mas marunong ka pa kay Lord Si Lord na, kinalimutan na, ikaw. Sabi, tao talaga. Tao talaga. Ganun ang mindset. Yung iba naman, if He's holy, if He is holy, how can God forgive a guilty sinner? Kung talagang siya ay banal na Diyos, paano niya mapapatawad yung makasalanan, nagkasala nga? So, nandyan? Nakpaso yung ako ng charger. Malulubat na yung ko. Ayan, nandyan nakasaksak. Okay? So again, sabi nga gano'n ng isang tanong, kung talaga siya ay banal na Diyos, how can God forgive a guilty sinner? Alam niyo po kung ano yung sagot, mga kapatid? The answer is that justification does not excuse our sin, ignore our sin, or endorse our sin. Sa Tagalog, mga kapatid, salamat na. Again, ang justification po does not excuse our sin, ignore our sin. Ibig sabihin, itong justification na ito, hindi ito pagpapakita na binabaliwala lang natin yung nagawang kasalanan ng isang tao. Or hindi rin ito pagpapakita na ine-endorse pa natin na magkasala ang isang tao. Kasi kapag pagtama nung justification sa isip lang ng tao, sa pagkakaunawa ng isang tao, pambihirang justification yan. Anong klase yun? Parang hindi tayo nagkasala. Halimbawa, ganito mga kapatid, bigyan ko na lang kayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Isipin mo, sarili mong anak, kinitilan ng buhay. Anak ko, dami kasalanan na malala kung babanggitin ko lang. Nakarinig na ba kayo ng mga kasalanan na yung tatay, sarili niyang anak, kinain niya? Nakarinig na kayong ganun, parang cannibalism. O kaya naman, pambira, sanggol, ni-rape. Talagang ikaw, magagalit kayo, parang di ko mapapatawad yung gano'n. Tama ba? Kung ikaw lang, pero si Lord, kapag yung tao na gumawa ng kasalanan na yun, nagsisi siya, at nanampalataya sa Panginoon, yung justification, papasok sa kanya, nakakalimutan yun ng Diyos. Si Lord yun, So sa utak ng tao, paano ko matatanggap yung gano'n? Parang anong klaseng Diyos yan? Na kumakalimot ng mga kasalanan? Parang kung effective talaga itong justification na ito, parang ine-endorse pa ng Diyos yung mga tao magkasala kasi kapag nanampalataya naman pala sa Kanya, mawawala ito. So again, babasahin ko, the answer is that justification does not excuse our sin, ignore our sin, or endorse our sin. Rather, makinig ka mabuti, rather, our sin is fully punished. Christ having taken our penalty for us.
He is our substitute. Ang Panginoong Isus mismo, yung napako sa krus, tignan mo na lang kung paano pinagdusahan ng ating Panginoong Isus yung krus ng Kalbaryo, doon mo maiintindihan. Hindi naman pala tinotolerate ni Lord ang kasalanan. In fact, pinagbayaran niya ito. Palakpakan mo naman si Lord sa bagay na yan. Nakuha natin. So, napakabigat ng kasalanan ng mundo. Kaya maiintindihan mo si Lord, ginawa niya pa rin yung pagkapako sa krus. Kasi nga, yung kasalanan na pagbabayaran ni Lord, napakatindi rin eh. According to 1 Peter chapter 3 verse 18, sabi po ng 1 Peter 3:18, He was not guilty, but He died for people who are guilty. Wow! Wala yun sa points natin eh. Pero nakalagay dyan, He was not guilty, but He died for people who are guilty. So because the wrath of God is satisfied in Christ, according to Isaiah chapter 53 verse 4 to 6, we are free from condemnation according to Romans 8:1. And God remains both fair and just, and He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus, according to Romans chapter 3 verse 26 sa New Living Translation. So again, amnesty, it means the canceling of a sin. Ina-cancel nito, ganun pala yung benefit na dala-dala ni Lord nung siya po ay pinanganak. Na-appreciate nyo ba yon? So, all of us have a spiritual debt we cannot pay. Lahat tayo ay may mga spiritual debt or utang na hindi natin kayang bayaran. But the Bible tells us God has paid our debt. He canceled the payment due for our sins and instead accepted the payment His Son Jesus provided when He died on the cross. Colossians chapter 2 verse 13 to 14. Sige, nandyan ba yun? Nandyan yun eh. Ayan, sinabi po hanggang tutuloy natin yung verse, no? Colossians chapter 2 verse 13 to 14. You were dead because of your sins. Isipin mo yun, no? Tingin pala sa atin ni Lord, patay. You were dead because of your sins. Ikaw ay patay dahil sa mga kasalanan mo. And because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ. For He forgave all our sins. Verse 14, He canceled. Ayun nga ibig sabihin ng amnesty. Canceling of sin. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Wow! So God is merciful to unrighteousness and remembers sins no more. Hebrews chapter 8 verse 12. And I will forgive their wickedness and I will never again remember their sin. So mga kapatid, God ceasing to remember our sin is not voluntary amnesia. Hindi ito parang pagpapanggap ni Lord na nakalimutan niya, but in His mercy, He does not act against us according to our sin. Amen? So number 3 mga kapatid, Jesus brings amnesty, the canceling of a sin. And pang-apat, pang-last, na medyo connected din dito sa number 3 natin, verse 78 to 79, ano ang benefit na dala-dala ng ating Panginoong Hesus nang siya po ay pinanganak sa krus, pinanganak sa mundo, pinanganak sa krus, no? Tama naman, siya pinanganak para mamatay sa krus. Verse 78 to 79, sabi ganon, because of the tender mercy of our God. Say with me, mercy. Mercy. Hindi lang to basta mercy, tender mercy, pambira. Kung favorite mo ang tender juicy, si Lord may tender mercy. Amen? Ayun, no, sabi ka ng verse 78, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven. Verse 79, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. So number 4 mga kapatid, Jesus brings mercy. Say with me, mercy. Mercy. Yan. Kita ko to eh. Biro lang. Saling mercy. Okay. So, ayun. So, mercy. Ibig sabihin po mga kapatid ng mercy, the beginning of a new day. Hello? The beginning of a new day, ang simula ng bagong araw. Pag sinabi po nating mercy, actually, maraming nalilito, ano ba yung pinagkaiba ng grace at pinagkaiba ng mercy?
Grace and mercy are closely related concepts that are foundational to Christian faith. Medyo magkamukha siya sa ating pananampalataya, but they are not the same thing. Okay? So, ang grace po mga kapatid, ibig sabihin po ng grace, ito po ay God's love given to us. Even though we don't deserve it. Naunawaan? Again, ang ibig sabihin po ng grace, God's love given to us even though we don't deserve it. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin na binigay kahit hindi natin deserve. Na kung tutuusin, kainis-inis, kagalit-galit tayo sa Panginoon dahil sa mga kasalanan natin, and yet, binigay niya sa atin. So again, ito naman po ay God's love given to us even though we don't deserve it. Yung mercy naman, ano naman pastor, ang ibig sabihin ng mercy? Ang mercy naman po mga kapatid, ito po ay God's compassionate action when He holds back what we deserve. Yung deserve natin na matanggap, ay ino-hold back ng Panginoon such as punishment. Mercy is often spoken of in the context of God not punishing us as our sins deserve. So here are some examples of the grace and mercy in action. So halimbawa po mga kapatid, ang mercy kapag hindi ka nahuli o natikitan for overspeeding but receiving a verbal warning instead of a fine, that's mercy. For example po, ako po, nagdadrive ako ng sasakyan, tapos nagkamali ako ng daan, tapos hinuli ako, pinara ako ng traffic enforcer, tapos sabi ko, sir, pasensya na po, para nung nakaraan, may nag-beating the red light po ako. Hindi ko naman sinasadya. Kasi ang nangyari, motor lang yung dala-dala ko, tapos yung nasa harapan ko, truck, hindi ko na nakita yung stoplight, yung lights. Hindi ko na nakita yon at hindi ko rin alam na ako na pala yung last na papasok sa intersection. Maya-maya niyan, pagpasok kong ganun, pinara ako bigla, nagulat ako, go naman. Yun pala, pagpasok ko, nag-yellow na siya. So maya-maya niyan, so sabi ng ganun, sir, beating the red light po kayo. Sabi ko, pasensya na po kasi hindi ko naman nakita. Maya-maya niyan, winarningan na lang ako. Sabi ko, sige, susunod na lang, ha? Ano na lang sa akin. So, ang tawag po doon mga kapatid, mercy. Amen? So, naawa na lang sa akin. Ayun, praise God, di naman po nangingi ng pan-Jollibee. Okay, so praise the Lord. So, yun. Yung grace naman, ang ibig sabihin naman po ng grace, if a victim's family forgives the person who injured their loved one, that's grace. Yung, eto naman mga kapatid, yung nagkasala pero pinatawad. So, because of His mercy, God does not give us punishment we deserve. So mercy to those living in darkness. Yan. Ito po ay kaawaan. Pag sinabing mercy, pagkaawa. Mercy to those living in darkness, yung mga namumuhay sa kasalanan. Kaya nga po sinabi ganun sa verse, basahin natin ha. Because of their tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven to shine on those living in darkness. Hello? May kaawaan ng Panginoon for those who living in darkness. Pangalawa, mercy to those in the shadow of death. Sinabi pong ganon sa verse 79, to shine on those living in darkness and in the shadow of death. Pangatlo, mercy on those in the road of distress. Sinabi pong ganon sa verse, and in the shadow of death to guide our feet into the path of peace. Amen? So Jesus brings mercy. Again, ibig sabihin po ng mercy, the beginning of a new day. Praise the Lord, pinanganak si Jesus Christ sa mundong ito na may daladalang mercy. At dahil sa Kanya, masasabi natin, Lord, pwede pa pala ako magsimula ulit. Lord, may pag-asa pa pala, may mercy ka kasing daladala. Amen? Kaya makikita natin, ang ganda lang ng name ng church natin, no? Amazing Hope. Nagkaroon tayo ng amazing hope. Ako po, to be honest, isa po ako sa buhay na testimony na dumating ako sa point ng buhay ko na parang nawalan na ako ng pangarap, nawalan na ako ng pag-asa. But nung ako ay nakakilala sa Panginoon, doon ako nagkaroon ng pag-asa. Doon ako nagkaroon ng chance na pwede pa palang bumangon, pwede pa palang umulit. And I don't know kung maybe may nanonood man sa atin ngayon sa online or ikaw na nandito sa on-site, feeling mo parang dead end na, parang wala na. Si Lord may mercy.
may awa ang Panginoon. Ibig sabihin, the beginning of a new day. Na masasabi mo, Lord, this is it, simula ulit. Ito na, sakto. 2025, papasok ang bagong taon, bagong simula. Dalangin ko kapatid, simulan mo ang 2025 na kasama mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So dito na po ako magtatapos. What are the life-changing benefit of the birth of Jesus? 4 na bagay. Number 1, Jesus brings liberty. Nagdadala ang Panginoon ng kalayaan. Ibig sabihin nito, the opening of a prison door. And I don't know, kung meron man sa atin ngayon, parang pakiramdam mo, wala kang kalayaan, parang nakakulong ka, di ko alam ha. Baka nga yung katabi mo, di lang umaamin. Kasi hilig natin yan, di umamin. Pero alam mo kapatid, kung hindi mo maamin sa katabi mo o di mo maamin sa akin, aminin mo na lang kay Lord. Kung naiiyak ka, aminin mo na lang kay Lord. Kasi kapatid, nasa pag-amin ang paggaling. Aminin natin na bagsak tayo, ayaw nga ni Lord na ma-pride eh. Gusto ni Lord marunong umamin. So kung meron kang tingin mo, Lord, aamin na ako, kinakapos ko ako. Dami pa namang tao ayaw malaman na kinakapos sa buhay. Daming tao ayaw malaman na may sakit sila na nakakahiya. Aminin natin kay Lord. Lord, tagal ko nang iniinda to. Parang yung babae. Nalagay po yung kwento sa Bible, yung babae na 12 years nang dinudugo. Na hawakan niya lang yung damit ni Jesus Christ, gumaling siya. Pag-amin yun eh. Pero kung ikaw yung taong ma-pride, may ganun kasakit, ba't ka aamin? Nakakahiya. Alam mo kapatid, may kalayaan kay Lord. Aminin natin. Pangalawa, ito pa, nakakatanggal siya ng pride. Nakakatanggal ng yabang, ginagawa tayong humble. Yun ang kalayaan. Yun ang kalayaan. Ito, amin ako sa inyo. Dati, kasali po ako dati sa networking company. Yan. Siguro yung iba alam nyo sa inyo. Dati, parang ang turo sa amin, para maging, convincing ka, maraming mag-join. Pakita mo yung buhay mo mayaman. Parang ganun, pakita mo sa Facebook. Pero alam mo, di man totoo. Di man totoo. Tapos, minsan napapansin ko, parang nakukulong na ako dito. Minsan may mga may mga gathering kami ng mga dati kong classmate. Yung iba nakasasakyan na, pero ako ayoko pumunta. Nagpapanggap kasi akong well off sa buhay, pero hindi naman. Kuha natin, nakukulong ako doon. Ang daming kumukulong sa atin, mga past, mga nakaraan. But the good news, nung ako po nakakilala sa Panginoon, doon ko naranasan maging malaya. Doon ko naranasan na, aminin mo kung ano ito to. Ito talaga eh. Praise God, doon pa lang pala magsisimula yung maayos na pamumuhay pag umamin ka na. Di ba? Di palakpakan natin si Lord. So walang masama doon kapatid. Pwedeng umamin na malungkot ka, pwedeng umamin na kapos ka, pwedeng umamin sa kasalanan. Ngayon, kung sa tingin mo nakakahiya, hindi okay sabihin sa katabi mo, kay Lord na lang. Kaya dito sa atin, may mga spiritual mentor tayo na pwede nating pagkatiwalaan at pagsabihan ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Okay, pangalawa, Jesus brings victory. Di ko alam kung may mga matagal na po sa atin na pakiramdam mo, feeling mo talunan ka, feeling mo wala ka nararating. Good news, Jesus brings victory. The winning of a battle. Pag si Lord ang kakampi mo, sure ball ang tagumpay mo. Amen? Pangatlo, Jesus brings amnesty. The canceling of a sin. Kapag si Lord, nanampalataya ka sa Kanya, di ko alam kung paano ka binaboy ng mundo, di ko alam kung anong karumihan ang nagawa mo sa mundong ito. Good news, si Lord, may justification. Just as if hindi niya tinitignan yung mga kasalanan na nagawa mo. Kaya nga pang-apat, it brings mercy, the beginning of a new day. Kapag naunawaan mo, pambira na patawad ka ng Panginoon, tapos pwede ka makapagsimula ulit, because of His mercy, mapapasabi ka na lang ng Merry Christmas. Ito ang ibig sabihin, nakahulugan ng Pasko. Ito kasi ang benefit na dala-dala ng Panginoong Jesucristo. So who need this benefit right now? Sino po gusto niyan? Praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Siguro patayin din natin yung ilaw. Sa oras na ito, just you and the Lord. Pikit ka. Habang nakapikit ka ngayon kapatid, gusto kong alalahanin mo yung mga past mo.
mga madilim mong nakaraan, kasalanan, pagkakamali, hindi para ipaalala or ibagsak ka, kundi para ma-appreciate mo na dyan, ma-appreciate mo yung pagpapalaya sa'yo ng Panginoon na pambihira dyan ka pinalaya ni Lord, kapatid. Kaano man kalalim yung sugat, ano man yung nakaraan, palalayain ka dyan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Dahil pinanganak ka na may dala-dalang benefit, Panginoon. Salamat, Lord, sa dala-dala mong mercy, sa tender mercy mo, O God. Salamat, Lord, sa dala-dala mong victory. Maybe, Panginoon, meron dito ang tingin niya sa sarili niya talunan. Walang nararating sa buhay. Palaging kulelat. I don't know. Pero God, sa iyo, Lord, may tagumpay, Panginoon. Kung ikaw tong taong to, kapatid, sinasabi mo, Lord, gusto ko po yung benefit na yan. Patigit sa lahat, kapatid, bago mo tignan yung benefit, hingin mo muna yung nagbibigay ng benefit. And that is Jesus. Kasi kapag may Jesus ka, lahat ng bagay nasa iyo na, kapatid. Yung mercy na yan, yung victory, yung amnesty, kapatid, ano lang yun? Added unto you lang yun. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagtag na lang yun, kapatid. Benefit na lang yun. But kung may hihingin ka man na mas higit sa mga benefit na yan, si Jesus Christ yun. 4 lang yung benefit na binanggit ko, kapatid. Ang pinaka-the best na hihingin mo, si Jesus. If you're this person today, gusto mo tanggapin si Jesus Christ right now, pag bilang ko ng 3, itataas mo yung kamay mo na mabilis. Bilang tanda na ikaw ay sumusuko sa Kanya. At bilang tanda na tinatanggap mo siya bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Are you ready? Open your heart. Come on. Ready your heart. 1, 2, 3. Praise Jesus. Sa pagtaas mo ng kamay na yan, kapatid, gagabayan kita sa panalangin. Repeat after me, but ariin mong sayo ng buong puso na para bang ikaw yung nagdarasal. Tutulungan kita manalangin. Sabihin mo sa Kanya ganito, Panginoong Hesus, simula ngayon, isinusuko ko ang aking buhay. Kinikilala kita bilang Diyos at Hari, tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, turuan mo akong sumunod sa iyo. Turuan mo akong sumunod sa kalooban mo. At isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagmamahal. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon? Sige, mas malakas pa na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Sa oras nito, kapatid, bigyan kita at least 1 minute o 2 minutes, ikaw tsaka si Lord lang. Come on. Pray ka, ikaw at si Lord lang sa oras na ito. Come on. Meron ka bang gustong ihingi ng tawad ngayon sa Panginoon? Come on, pray. Meron ka gustong ipanalangin? Come on. Come on, just you with the Lord. Come on, pray. Pray for your family. Pray for your future. Forgiveness. Come on, may pinapalaya si Lord dito. Papira. Pinapalaya ka ng Panginoon sa past life mo, sa failures mo, sa kasalanan. Come on. Sige kapatid, laya ka. Laya, laya. Laya sa nakaraan, laya sa kasalanan. Come on. Come on. Hingin mo si Jesus sa oras nito. Yes, just give me Jesus. Come on, hingin mo lang si Jesus. Come on. Sapat ang Panginoon, kapatid.
Sapat ang grasya ni Lord. Sapat ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Come on, sa oras na ito, let me pray for you. Father God, in the name of Jesus, I lift up to you, God, my brothers and sisters right now, Panginoon. Maybe, Lord, meron siyang struggle, Panginoon, sa kanyang family, financial problem, family problem, di ko alam, Panginoon, nawala ng pangarap, nawala ng pag-asa. Lord, right now, palayain mo, Panginoon, ang kapatid kong ito. Palayain mo siya, Panginoon, sa kasalanan. Ilayo mo sa kanya, Panginoon, ang temptation, Panginoon, now, in the name of Jesus. Kagalingan, Panginoon, gumaling sa kanya sa oras nito, in the name of Jesus. Come on. Receive. Receive your healing. Receive your benefits. Come on, receive Jesus. Receive Jesus right now. Come on. Hallelujah. Come on. Come on. Kung tapos ka na manalangin, kapatid, awitan natin ang Panginoon sa oras nito. Never this song. Give me Jesus. Come on, declare the song. Give me Jesus. You can have all this world. Sa oras na ito, kapatid, bigyan natin ng pagsamba ang Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Pwede ba natin itaas yung kamay natin sa Panginoon? Kapatid, simula ngayon, huwag mong asamin yung binibigay ng mundo. Ang asamin mo si Jesus, na kaya magbigay hanggang kalangitan, kapatid. Come on, declare the song. I don't need anything else. Hallelujah. You are my one thing. You are Come on. my one. Come on. I don't want. I don't want anyone else. I don't need. I don't need anything else. You are my one thing. You are my Come on. one Pinapalaya ka ng Panginoon, I don't kapatid. want anyone else. May ibinibigay sa iyo si Lord sa oras nito. Anything Tanggapin mo ang pagpapala na galing sa Panginoon. Come on. You are my one. I don't want. I don't want anyone else. I don't need. I don't need anything else. Because you are. You are my one thing. You are my one. You are. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. You are my Just give me Jesus. Just give me. Come on, declare it. You can have all this world. Just give me Jesus. Sige, kapatid. Iiyak ng puso mo ang panalangin ito. Yan ang iiyak ng puso mo. Just give me Jesus. Because you have. You can have all this world. I don't want. Come on. For the last time, I don't need. Come on. Yes. Sapat na sapat si Jesus.
ikaw at si Lord lang. Open your heart. You can have as you can have. Come on, for the last time, just give me. Kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Sapat na sapat si Jesus sa buhay natin. Salamat, Panginoon. Just give me Jesus. Come on, lift up your voice. Give me Jesus. Yes, you can have. You can have all this world. Yes, you can have. You can have all this world. Bigyan naman natin ng malakas na palakpak ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Abba, Father, we thank you. Thank you, Father God, kasi ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Ipinanganak dito, Panginoon, sa lupa. Namatay sa cross para magbigay sa amin, Panginoon, ng awa, para magbigay sa amin, Panginoon, ng tagumpay. Truly, God, sapat ka na, Jesus. Ano man ang mga bagay na hinihingi namin sa mundo, Lord, di namin kailangan yun, Panginoon, kasi Lord, ikaw palang sapat ka na. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, kasi God, ilang beses man kami magkasala. Gaano man kalaki, Panginoon, yung kasalanan namin, pinatawad mo kami. Hindi man ito maintindihan ng iba, Lord, na ganun lang kadali yun. Pero Lord, sa'yo hindi naging madali. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya Lord, ano ba naman, Panginoon, yung kaya namin ibigay? Kasi binigay mo, Panginoon, yung napakatinding sakripisyo, na binigay mo, Panginoon, yung napakatinding love mo. Salamat, Lord, kasi meron kaming mercy na ibinigay mo. Therefore, God, pwede kami magsimula ulit. Church, pwede kang magsimula ulit. Bamon ka, simula ka ulit. Forget what is in the past. Straight toward what is ahead. Simulan mo ang bukas mo ng na kay Kristo. Thank you po, Panginoong Isus. We praise you, God, and we love you. And this is all we pray in the mighty name of Jesus. Everybody says aloud, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, bago po tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Amen.